Pinapa-update ni Pangulong Bongbong Marcos ang Flood Control Master Plan ng DPWH. Ang ilang nasalanta ng baha sa Rizal, nakauwi na sa kani-kanilang tirahan. Pero pinoproblema naman ang kawalan ng kita, pambili ng pagkain at pampaayos ng bahay. Saksi si Ivan Mayrina. Natarantat na kumahog ang mga residente sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal, mag-aalas 8 kagabi. Paglipas sa ilang segundo, rumagasan ang baha. Sa lakas ng daloy ng tubig, nagbistulang ilog ang mga kalsada. Walang naitalang na sugatan pero pinasok ng tubig ang mga bahay. Yung iba po, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po. Tinangay din po yung mga motor. Ayan, napakalalim na dito sa amin. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision matapos bumigay ang pumapagit ng pader ng isang private property. Plano ng barangay na makipagpulong sa kinatawan ng dalawang subdivision at sa may-ari ng private property para matugunan at hindi na maulit ang ganitong pagbaha sa lugar. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kinatawan ng kalapit na barangay at ang may-ari ng private property. Sa bayan ng Rodriguez, putik at mga basang gamit ang dinata ng pamilya ni Rosemary pag-uwi mula evacuation center. Pinagtitiisan muna nilang hilaw na saging para malam na ng tiyan. Wala na po kaming kakainin po. Iniisip po namin paano kami kakain po. Gutom din po yung mga bata. Ayon sa mga residente sa kasagsagan ng malakas sa ulan at mabilis sa pagtaas ng tubig noong Lunes ng gabi, nawasak ang bahagi ito ng riprap ng pinapagawang flood control project ng DPWH. Kagagawa lang po niyan talaga. Nagkampante po kami. Sabi nga namin, ano ba nangyari dyan sa tinipid ba? Bukod sa kawalan ng kita, problema rin ni Delia ang pagpagawa ng kanilang bahay sa San Mateo. Lalo't rumupok ang mga kahoy na nababad sa tubig. Wala na. 5 piso na lang natitira. Kaya sa iniisip ko, sabi ko, Diyos, sana naman tayo kukuha ng panggastos natin bukas. Kinakabahan pa rin ako. Lalo na sa gabi, hindi ko makatulog. Kasi sabi ko, umuulan na naman. Sabi ko, iniisip ko, sabi ko, baka bumahan na naman. Natagpuan naman sa ilog ng San Mateo ngayong hapon ang labi ng 67-year-old na lalaki tinangay na malakas sa agos ng tubig sa bayan ng Rodriguez. Sakay ng motorsiklo ang biktima nitong Lunes habang tinatawid ang isang creek nang tangayin siya ng tubig. Sa San Mateo nang umusta ng libo-libong evacuee si Pangulong Bongbong Marcos kanina. Una sa Mali Elementary School kung saan lumikas sa mahigit 500 pamilya. At pangalawa sa Santa Ana Covered Court na may halos 500 pamilya rin. Pinangasiwaan ng Pangulo ang pamimigay ng food packs, hygiene kits, sleeping kits at water filtration kits. Namahagi rin ang bagong lutong pagkain sa mga evacuee. Bukod sa mga pangunahing pangangailangan, mahigpit ding bilin ng Pangulo na bantayan ang kalusugan ng mga nilikas. We are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Pagkatapos ay humingi ng update sa sitwasyon ng Pangulo mula sa kanyang gabinete. Pagdidiin niya sa kanila, dapat laging handa at asahan ang ganitong pagsusungit ng panahon. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin, 1 dosena pa ito na dadating. Pinagde-deploy rin ng Pangulo ang AFP, PNP, Coast Guard at BFP na mga tutulong sa mga apektado ng masamang panahon. Tuloy rin anya dapat ng clearing sa mga kalsada at pagpapagana sa mga pumping station at floodgate ng MMDA at DPWH. Pinapa-update din ang flood control master plan ng DPWH. Matindi ang epekto ng magkakasunod na sama ng panahon sa agrikultura. Ramdam na ito sa mga pamilihan. Sa Balintawak Market, kung hindi nagmahal, kakaunti ang supply ng gulay. Nung hindi pa po dumarating yung bagyo natin, mas mura po. Kaysa sa ngayon po, doble po kasi yung presyo. Sa Marikina Public Market, tumaas ang presyo ng isda. Wala rin dumating na supply ng ilang isda tulad ng lapu-lapo at alumahan ngayong araw. Walang gaanong bumiyahe doon sa walang pumalaot ba?
dahil sa malakas yung alon. Sa bigas, sa gulay, marami tayong supply. Kung meron man mga pagtaas, hindi yan dapat aabot ng hanggang 10%. Tiniyak naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas. Utos din ng Pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.